We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw. Ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita mula sa Visayas. Ako po si Luan Merondina. Mula rito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Tatlong katao patay nang matrap sa loob ng kanilang nasusunog na bahay sa Iloilo City. Mahigit 70 kabahayan nasunog. Si Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas nakatutok live. Kim? Loan, hindi makapaniwala ang ilang pamilya dito sa Barangay Salvacion, Habog-Habog, Molo, Iloilo City na wala na silang maabutang bahay matapos umuwi galing sa simbang gabi, araw ng Sabado. Makikita sa video na kuha ng mga rumespondeng bombero sa sunog ang mabilis na paglamon ng apoy sa mga kabahayan sa Barangay Salvacion, Habog-Habog, Molo sa Iloilo City. Alas 4:30 Sabado ng madaling araw nagsimula ang sunog hanggang sa napula na ito alas 7 na ng umaga. Kahit nagdeklara na ng fire out ang BFP, makikita pa ang mga residente na nagtutulungan pa rin sa pagkuha ng tubig na ibinuhos sa ilang bahagi ng nasunog ng mga bahay upang masigurong wala ng sisiklab pa na apoy. Sa datos ng Iloilo CSWDO, 67 na bahay ang totally damaged at may 4 naman ang partially damaged bunsod ng sunog. Umabot naman sa mahigit 70 pamilya ang nawalan ng tirahan. Nasawi naman ang isang 65 anyos na ginang, 27 anyos na lalaki at 10 taong batang babae matapos matrap sa loob ng kanilang nasusunog na bahay base sa kumpirmasyon ng BFP6. Ayon sa ilang nasunugan, sa bahay mismo ng mga namatay nagsimula ang apoy. Damo makuda pumuluyo sa iping nila pamalay nakakita gid nga dira gid mismo sa ila balay nagalin ang kalayo. Bulik ako ko pasya nay guwa sulod gaso lang pagbalik ko liwan din ako kagwa kay sobrang naging kainit. Mabilis daw na kumalat ang apoy dahil sa malakas na hangin ayon sa isang nasunugan, kaya't imbes na isalba pa ang kanilang mga gamit, mabilis na lang nagsilabasa ng mga ito nang magising at nakita ang malaking apoy sa paligid. Pansamantala ngayong nananatili sa Baluarte Elementary School ang mga biktima na humihingi ng tulong pinansyal, mga pagkain at mga gamit sa bahay. Patuloy pang inaalam ng BFP kung ano ang sanhi ng sunog na nag-iwan ng mahigit 6 million pesos na danyos. Loan, inaalam pa ng otoridad kung may kinalaman sa sunog ang kaanak ng mga namatay na nagbanta o mano na susunugin ang bahay ilang oras bago mangyari ang insidente. Loan? Maraming salamat, Kim Salinas. Pagbangga ng motorsiklo sa isang jeep sa Talisay, Camarines Norte sa pool sa CCTV. Habang sugatan naman ng 3 katao sa banggaan ng 2 motorsiklo rin sa Naga City, Camarines Sur. Si Chris Novello ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia para sa detalye. Sugatan ng isang rider matapos aksidenteng bumangga ang minamaneho nitong motorsiklo sa isang jeep sa Barangay Santo Niño sa bayan ng Talisay, Camarines Norte. Sa CCTV footage, makikita nakakatapos na mapakarga ng gasolina ng isang jeep sa isang gasoline station at palabas na sana ito sa Maharlika Highway. Pero pagdating sa gitna ng kalsada ng jeep, bigla na lang itong nabangga ng isang motorsiklo. Sa lakas ng impact, tumilapon pa ang rider. Nagtamo ng sugat sa katawan ang biktima na agad namang itinakbo sa ospital.
Sugatan ang 3 katao matapos ang aksidente na kinasangkutan ng 2 motorsiklo sa National Highway ng Barangay Concepcion Grande, Naga City, Camarines Sur. Ayon sa isang rider, paliko na sana siya sa kanang bahagi ng kalsada para magpakarga ng gasolina nang bigla na lamang bumangga sa kanyang likuran ang nakasunod na isa pang motorsiklo. Sugatan ang 2 rider at backrider nito na agad namang itinakbo sa ospital. Kaugnay nito, muling nagpaalala ang Land Transportation Office sa mga motorista na mag-ingat para maiwasan ang mga kahalintulad na insidente. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novello, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa pool sa CCTV, ang ilang beses na pagkabaliktad ng isang ambulansya bago ang pagsalpok nito sa bakod ng isang bahay sa Nahuan, Oriental, Mindoro. Samantala, isa ang patay habang 4 na katao ang sugatan nang magkarambola ang 5 sasakyan sa Minglanilla, Cebu. Tutukan ang report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Wasak at mistulang ni Yuping Lata ang ambulansyang ito matapos bumangga sa konkretong bakod ng isang bahay sa Barangay Adria Luna, Nauhan Oriental, Mindoro. Nakuhanan pa ng CCTV camera ang ilang beses na pagbaligtad ng ambulansya hanggang sa pagsalpok nito sa bakod. Sa lakas ng pagbangga, kitang tumilapon ang sakay nito. Sa report ng Nauhan Municipal Police, galing Pinamalaya ng ambulansya na papunta sana sa Calapan City para dumalo sa balikatan drill doon. Iniwasan umano ng ambulansya ang kasalubong ng motorsiklo. Lost control po si driver ng ambulance. Napakapig siya papunta sa right portion po. Tumama siya sa puno, pababa po yung right side po ng kalsada. Nag-overshoot na po siya doon. Hanggang sa nag-roll over po siya. 2 sa mga sakay nito ang nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan habang 2 ang kritikal ang lagay. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Samantala, isa ang patay habang 4 pang katao ang sugatan sa karambola ng 5 sasakyan sa National Highway ng Minglanilla, Cebu umaga noong Sabado. Sa investigasyon, habang binabaybay ang kalsada sa Barangay Upper Calahoan, Minglanilla, bigla na lang inararo ng truck ang isang motorsiklo na may 2 sakay. Sunod namang inararo ang kotse na may 3 sakay. Nabangga rin ito ang isang SUV at isa pang motorsiklo. Galing umano ang truck sa Alcoy at patungo sa ng Compostela upang mag-deliver ng manok nang mangyari ang insidente. Ayon sa mga nakasaksi, mabilis ang patakbo ng truck pero giit ng driver, pumalya ang kanyang preno dahilan ng aksidente. So, ngayon lang ko pasaylo sa mga pamilya. Sa ako nga wag kitimay mo. Sa ako na ko pagpahunos ko skinan. Nga di naman gimuhawid ang break. Ngayon lang ko pasaylo ninyo. Mahaharap sa kaukulang kaso ang sospek. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang residente sa coastal areas ng Hinatuan, Surigao del Sur, inilikas dahil sa posibleng epekto ng Bagyong Kabayan. Narito ang live report ni Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Kent? Luan, nakararanas pa rin ng mga pag-ulan ang bayan ng Hinatuan sa Surigao del Sur dahil sa epekto ng Tropical Storm Kabayan. Dito sa Hinatuan Southern College, pansamantalang nanunuluyan ang mga nakatira malapit sa coastal area sa bayan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Dahil hindi pa rin nawawala ang takot sa nangyaring lindol, hindi na nagatubiling lumikas ang mga residente sa pinsala na posibleng maidulot ng Tropical Storm Kabayan. Pero may ilan pa rin mas piniling magpaiwan na lang. Siniguro naman ng ilang mangingisda na ligtas sa pinsala ang kanilang mga pump boat. Sa kabila ng masamang panahon, dumalo pa rin sa simbang gabi ang mga churchgoer para manalangin at humingi ng proteksyon. Sa inisyal na assessment ng Hinatuan, MDRRMO, wala silang naitalang sugatan at pinsala dahil sa Tropical Storm Kabayan. Luan, kahit na may shift sa track ng Tropical Storm Kabayan, nananatili pa rin sa yellow warning ang Hinatuan, Surigao del Sur. Kaya naman pinapayuhan ang mga nakatira malapit sa mga low-lying areas na mag-ingat sa posibleng landslide at flash flood. Maraming salamat, Kent Abrigana, at mag-ingat kayo dyan. 4 na mangingisda ang na-rescue ng Philippine Coast Guard matapos tumaob ang kanilang bangka habang nangingisda sa karagatan ng Zamboanga City. Agad nagsagawa ng search and rescue operation ang mga personnel ng Philippine Coast Guard sa Zamboanga Sangali Substation matapos matanggap ang report na may isang motor bangka na tumaob sa fishing ground sa Tumalutab Island sa Zamboanga City, Huwebes ng madaling araw.
Sakay nito ang 4 na mangingisda na pawang mga residente ng Purok 4, Barangay Sanggali na nangingisda ng mga panahong iyon. Nailigtas naman sila at walang nasaktan. Ayon sa mga mangingisda, hinampas ng malalaking alon ng kanilang bangka, dala rin ng malakas na hangin kaya ito tumaob. Ayon sa Pag-asa, easterlies at localized thunderstorms ang sanhi ng masamang panahon sa Zamboanga Peninsula. Mga kapuso, malaking bahagi ng bansa ang apektado ng Tropical Storm Kabayan. Naritong report. Itinaas ng Pag-asa ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa Dinagat, Surigao del Norte kasama ang mga isla ng Siargao at Bukas Grande, Surigao del Sur, northern portion ng Agusan del Norte, eastern portion ng Agusan del Sur at northern portion ng Davao Oriental. Signal No. 1 naman sa southern portion ng mainland Palawan at Cagayan-Silio Islands. Sa Visayas, Signal No. 1 din ang southern Leyte, southern portion ng Samar, southern portion ng eastern Samar, buong Cebu, kasama ang Camotes at Bantayan Islands, Bohol, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental at Guimaras. Signal No. 1 din ang nalalabing bahagi ng Agusan Provinces, central portion ng Davao Oriental, buong Davao de Oro, Davao del Norte, Davao City, Camiguin, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Bukidnon, Lanao del Norte, Lanao del Sur, northern portion ng Maguindanao del Norte, northern portion ng Cotabato, northern at central portion ng Zamboanga del Norte at buong Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay. Namataan ng Pag-asa ang sentro ng Bagyong Kabayan sa coastal waters ng Manay, Davao Oriental. Taglay nito ang lakas ng hangin na hanggang 65 kilometers per hour. Anumang sandali mula ngayong umaga, inaasahang magla-landfall ang bagyo sa Davao Oriental. Tatawirin ito sa mga susunod na oras ang Mindanao na magiging dahilan ng posibleng paghina ng bagyo hanggang sa makarating ito sa Sulusi kung saan makakaipon muli ng lakas. Posible ang susunod na landfall ng Bagyong Kabayan sa Central o Southern Palawan umaga o hapon bukas. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Luan Merondina, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Iba't ibang kakanin at timpla ng kape ang tampok sa Coffee and Food Festival sa Paway, Ilocos Norte. Tara at ating tikman ang mga lasang Pinoy kasama si Gab De Luna ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Tampok ang iba't ibang klase ng kakanin at iba't ibang timpla ng kape sa Coffee and Food Festival sa Paway, Ilocos Norte. Sa tabi ng pamoso at makasaysayang St. Augustine Church, dito naglaban-laban ang iba't ibang bayan sa pagluluto ng mga kakanin. Ang kalahok na si Nanay Dolores, palitaw with a twist ang nilutong kakanin. Masaya po kasi po namin yung produkto po namin sa Banna po. Perfect partner daw ng kape ang kakanin, kaya naisipan itong gawing twist ng cook-off. Nag-enjoy naman ang mga dumalo dahil bukod sa libre ay talagang kakaiba ang mga inihain na recipe. It's really good. They have so many innovatives. They can create more foods from our root crops, from the products talaga ng Ilocos Norte. So it's really a good project and everyone should come in. Bukod sa cook-off, mayroon ding seminar sa pagtitimpla ng kape para sa mga coffee enthusiasts ng probinsya. Well, yung Kakanin Cook-Off, this is the second year we're doing it. Prior to this, ang ginagawa natin ng Tupig Cook-Off. But last year, we tried to expand it. So, Ilocano Kakanins in general. Then, coincidentally, bagay naman yung kakanin tsaka coffee. So, we combined both events into one event. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Gab De Luna, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Siyam na katao na nagbayad ng bouncing check sa mga biniling air conditioning unit timbog sa operasyon ng CIDG sa Batangas. Narito ang report ni Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog.
Sinalakay ng mga operatiba ng CIDG Batangas ang opisinang ito kung saan nagaganap ang umano'y pangmomodus ng ilang individual sa Barangay Bolbok, Batangas City noong Biyernes. Kasunod ito ng reklamo ng nabiktima nilang mag-asawa na online seller ng mga aircon units mula GMA Cavite. Ayon sa mag-asawa na hindi na pinangalanan, una raw nag-order ng air conditioning units ang grupo noong September 22, 2023. Nagkakahalaga ang mga ito ng mahigit 1 milyong piso at na-deliver sa Pangil, Laguna. Nasundan pa raw ito ng karagdagang 30 units noong September 25 sa kaparehong lugar. Mga post-dated check umano ang ibinayad sa kanila ng mga suspect pero napag-alamang talbog o walang laman ang cheque na ibinayad sa kanila ng mag-encash ang mag-asawa. Nag-legit check kami dun sa munisipyo. Talagang kumuha naman sila ng business permit gamit yung faking identity nila. Sinubukan pa raw nilang tawagan ang mga suspect pero hindi na raw sila makontak. Pero nitong December 9, humingi na ng tulong sa CIDG Batangas ang mga biktima nang tumawag uli sa kanila ang mga suspect para umorder ng panibagong 12 air conditioning unit. Sa investigasyon ng CIDG Batangas, matagal ng modus ito ng mga suspect. Na-recover sa mga suspect ang 7 dapat sanay i-deliver na air conditioning unit, 19 na bank check, 1 bank book, 1 check booklet at hindi bababa sa 10 identification cards na umano'y nakapangalan sa mga hindi totoong tao. A case ng syndicated estafa and yung falsification of public documents and the Article 178 of Revised Penal Code, which is the using fictitious name and concealing of their true name. Tracking lang ako, tracking lang po ako. Hindi ko naman po alam na gano'n ang sitwasyon. Wala po akong kinalaman dyan. Nangangailangan lang din po. Bali, pumupunta lang naman din po ako doon, pagpipirma lang po. Hindi ko po alam na gano'n po pala yung transaction nila. Na with due diligence, kailangan i-verify natin kung meron nga ba silang permit. Mas maganda na lang cash. Cash dapat yung transaction, wag nang gumamit ng cheque. Lalo na yung gamit ng modus operandi nila ngayon. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagpaliwanag si LTFRB Region 6 ang bus company ukol sa pagkahulog ng bus sa bangin sa Antique. Kinumpirma ni Attorney June Altura, ang legal officer ng LTFRB 6, na inamin ng bus company na problema sa makina, nawala ng preno at human error sa panic ng bus driver ang dahilan ng pagkahulog ng bus sa bangin sa Hamtik, Antique. Isinagawa ng LTFRB 6 ang hearing matapos patawan ng show cause order ang bus company nang maaksidente ang bus unit na ikinasawi ng 19 katao, kabilang ang driver at konduktor ng bus. Ayon kay Attorney June Altura, isa rin sa mga nagbigay linaw ang kuha ng CCTV footage ng Barangay Lindero sa Tobias Fournier kung saan makikita na tumigil ang bus sa tabi ng kalsada at tila may inaayos ang driver at konduktor sa bahagi ng bus. Sa susunod na hearing, ipatatawag ng ahensya ang ilang testigo kasama na ang umano'y tumulong sa driver at konduktor sa pag-aayos sa nasirang bahagi ng bus. Samantala, humiling ang Valyacar Transit Incorporated sa LTFRB 6 kung maaaring i-lift ang 90-day suspension sa 12 units sa ilalim ng prangkisa na may rutang Iloilo Katiklan via San Jose, pero wala pang desisyon ng LTFRB ukol dito. The incident happened due to some mechanical defects which the driver failed to properly act upon. Based sa video nga nakita, maski to the ordinary eye, makita mo ito nga the bus was medyo madasig and sa downslope to, though why hindi siya kaprino. FITODA o Federation of E-Trike Operators and Drivers Association sa Naga City, Camarines Sur nananawagan sa mga tsuper ng pampublikong sasakyan na huwag magtaas sa singil ng pasahe ngayong holiday season. Si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia para sa detalye. Ngayon pa lang, nakahanda na ang mga otoridad para sa pagdagsa ng mga bisita sa Naga City, Camarines Sur ngayong holiday season. Kaya maging ang mga pampublikong sasakyan sa lungsod, naghahanda na rin para sa pagseserbisyo sa kanilang mga pasahero.
Nagpaalala ang Federation of E-Trike Operators and Drivers Association o FETODA sa mga tsuper na wag namang samantalahin ang holiday season para mag-overcharge o magtaas ng singil sa pasahe. Magiraray ako na lilingaw na ipagiromdom, meaning maabot ko niya na kapaskuhan, kasi bagong taon, na dahil magsamantala. Ayan. Pero ang sabi ko sa inda, picturean nindo itong mga nagkasamantala o itong mga private na tayo po talaga to ang nakakarout sa muya. Maliban dito, nakatutok din ang FETODA sa mga kolorum at mga pribadong sasakyan na pumapasada at laging nasasangkot sa mga iligal na gawain. Kaya paalala nito sa mga pasahero na sakaling mabiktima ng overcharging, agad na i-report sa mga otoridad para sa kaukulang aksyon. Samantala, positibo naman ang mga tricycle drivers sa lungsod na magiging maganda ang kanilang kita ngayong holiday season. Ang dili sa aming mga tricycle, Christmas season, matawag din sa sentro, kadakol man pasahero. Siyempre, gusto mo man itong medyo durda ko lang income, tapos mo yung pamilyaman pagbabagong taon. Sana po, dapat bako na gayong matraffic. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahigit 10 Belen tampok sa Paseo de Belen ng isang simbahan sa Batangas City. Narito ang report ni Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Kabi-kabilaan na mga pailaw at ang mga nagagandahang dekorasyon sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Batangas kaugnay sa nalalapit na Kapaskuhan. Para sa simbahang Katolika, mahalaga rin na hindi makalimutan ang tunay na simbolo ng Kapaskuhan, ang kapanganakan ni Hesukristo. Kaya naman sa parokya ng St. Mary of Fresia, tampok ang nasa mahigit 10 maliliit at malalaking Belen sa patron ng simbahan na tinawag nilang Paseo de Belen. Ayon sa pamunuan ng simbahan, itong Paseo de Belen ang isa sa magiging simbolo ng pagpapaalala sa mga Katoliko ng kahalagahan ng kapanganakan ni Hesukristo na sa isang simpleng sabsaban isinilang ang dakilang tagapagligtas ng sanlibutan. Mas mapalapit tayo sa misteryo ng pagkakatawan-tao ng Panginoong Hesus. Yun ang una. Pangalawa, ngayong taon sineselebrate ng simbahan yung 800 years ng kauna-unahang paggawa ng Belen ni San Francisco ng Assisi. Kaya kung mapapansin ninyo, iba-ibang klaseng Belen to para mapagnilayan natin kung paano pinanganak si Jesus. Ang mananampalatayang si Bong masaya raw sa mga hilera ng Belen dahil bukod sa mga pailaw ay may iba pang atraksyon sa simbahan na nagbibigay din ng kaalaman sa mamamayan. Nagsisimbolize siya ng peace, pagmamahal sa bawat isang Pilipino, sa pamilyang Pilipino. Matupid yung mga wish namin, saka sana yung buong katauhan, mga buong mundo, magkaisa na. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Isang lalaki na nag-amok sa Banate, Iloilo ang patay matapos barilin ng rumespondeng pulis. Ang insidente sa pool sa CCTV. Nakatutok si Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Sa kuha ng CCTV footage ng Banate LGU, makikita ang paghabol ng isang lalaki na may dalang patalim sa isang pulis. Maya-maya pa, nadapa ang isa sa kanila na kinilalang si Executive Master Sergeant Hieronimo Gano, kaya nasaksak ito sa likod. Dito na binaril ng rumesponding pulis ang lalaki na dahilan ng kanyang pagkamatay. Base sa investigasyon ng pulisya, nag-amok ang 46 anyos na si Roderick Villanueva ng Carmelo, Banate. Pinapauwi, pinapa-surrender na lang yung knife. Then, lumayo po siya. Lumayo na po at nasabihan na umuwi. Pero, after mga ilang segundo po, bigla po siyang bumalik at sinugod po yung PNP personnel natin. Agad dumipensa ang Iloilo Police Provincial Office sa ginawang pagbaril ng rumesponding police kay Villanueva. Nangin bayulinti ini ang aton nga ang aton sini nga subject. To the extent nga tigin pang atake na ni ang aton yung mga responding policemen. Meaning, may enough reason na ang aton sining responding police officers to apply necessary force
para nga masubdue ang aton nga subject. Isang sibilyan naman ang sugatan na pinaniniwalaang tinamaan ng ligaw na bala mula sa bumaril na pulis. Samantala, hindi pa nakapagdesisyon ang kaanak ni Villanueva kung magsasampa ito ng kaso laban sa pulisya. Ayon kay Floravel Villanueva, 10 taon nang may mental health problem ang kapatid. Ay pwede man to nila ka isabjo, kung ng kutsilyo prisuhon or piangon or nano na lang. There are many ways in killing a cat. Hindi man siya amugin ang apatsyon gid bala, may pamaagi pa man tani bala. Handa naman ang pulisya na harapin ang reklamo kung magsasampa ng kaso ang pamilya. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Kim Salinas, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Matapos ang 5 taon, muling nasungkit ng San Beda Red Lions ang kampyonato sa NCAA Men's Basketball Tournament. Ito matapos ang heart-pounding win ng San Beda na underdog sa finals dahil kailangan nilang talunin ang top seed at twice to beat na Mapua Cardinals 76-66. Pero nang ibabaw ang uhaw ng San Beda sa championship, kaya kinain ng mga Leon ang Cardinals sa panguna ni Jacob Cortez, Yukian Andrada at James Payosing na itinanghal na finals MVP. Umabot naman sa mahigit 23,000 na basketball fans ang nanood sa laro. Mga kapuso, 7 araw na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.